Okay, gusto ko munang basahin ito pa na chapter 5, verse 1 hanggang 11. Sabi rito, follow God's example. Therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, or foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For if this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. Gusto kong basahan sa Tagalog rin bago natin isa-isang tatalakayin. Sabi rito, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ay inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lang na kayo'y nakikiapit o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong hindi nararapat. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapit, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong mag-iisa o kaya magkisama sa kanila. So dito sa chapter 5 ay katuloy o kaya continuation ng chapter 4 at ang tinatalakay ng Panginoon dito ay kung paano mamuhay ang isang believer o kaya isang anak ng Diyos dito sa mundo. Sa mundo na kung baga sa kapag-panahon na nilang mundo yun ay. Pero parehas rin kasi sapagkat masama rin ang mundo noon, katulad din ngayon na masama. So dito merong itinuro ni Apostol Pablo dito na kung baga sa parang qualities o kaya quality o kaya na kung baga sa mga qualities ng isang taong binago o kaya yung born again. Kasi para bang kung baga sa pagkakakilanlan, gano'n yan, o kaya pagkakakilanlan, mabuting quality ng isang tao na pagkakakilanlan na siya ay kung baga sa ay new person o kaya born again.
Diba kasi sa Ephesians chapter 2, 5:17 yung sabi niya kung baga if you are in Christ, you are a new creation. So ano yung pagkakakilanlan ng new creation according to Apostle Paul dito sa chapter 5 ng tinatawag nating mga born again. So ano yung pagkakakilanlan ha? Okay, first, meron tayong kung baga parang 5 na pagkakakilanlan na ang isang tao, isang person ay kung baga he is a Christian or he is a born again or he is a new creation. So dito sa verse 1, meron tayong makikita rito, yaman kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Tularan ninyo siya. So, ang isang pagkakakilanlan ay a born-again creation or a new creation or a believer for that matter ay kumbaga ang isang pa doon is he must be living a godly life. Kasi sabi ni Apostol Pablo rito, yaman kayo'y mga anak, you are already sons and daughters of God. Tularan ninyo ang iyong ama. Okay, of course, Diyos sabi niya doon. So, makikita natin what is being implied here is, since we are a new creation, a son of and daughter of God, we must tularan. At ano ang tutularan natin sa Panginoon ay yung tinatawag na godly living. Alam naman natin kung ano yung sinasabi ng godly living. Of course, mayroong makikita pa natin dito. Parang godly living, that is general. Pero of course, yung makwan dito ay parang godly living rin yung kasama pa na parang pagkakilanlan mo. But kung halimbawa, pagkakilanlan kaya nga sinabi ko, kasi pag makikita ng mga tao na namumuhay ka ng ayon sa will ng Panginoon, kay nais ng Panginoon, kay godly. Because godly living ay parang mamuhay ng holy, mamuhay ng may kapanalan, righteousness, mga ganyan. That is godly living. At pag nakita ng mga tao na iba ang pamumuhay ninyo na talagang para sa Diyos o yung will ng Panginoon, ay malalaman nila na you are a son na minamahal ng Diyos. Ayan. So remember that at believing ang baligtaran noon ay ungodly, di ba? So godly living ay parang righteous living niya. If a person is living a righteous life, that is also godly living. Namumuhay na katulad ng Diyos. Sabi rito yaman kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Okay? Namumuhay yung sabi, so godly living. Number 2, sa verse 2, sabi pa rin ng talata na ating nabasa sa verse 2, sabi niya doon na mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Okay, so that one, pagkakikilanlan niya, quality siya. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Kasi, ang pamumuhay kung baga may
magmamahalo ka, masuhin ito kayo ng mapagmamahalan. Pero yung sinabi ni Apostol Pablo rito, para magkilala na kayong mga anak talaga ng ating Panginoon, live righteous like your Father, like God. And then number 2, live o kaya ipamuhay mo ang pagmamahal na tulad ni Kristo. Parang gano'n yun. Kaya nga sinabi na, if you have one love of another, parang gano'n yun. Or if you are loving each other, sabi na pa ni Jesus Christ, di ba? The world, the people will know that you are my disciples, or you are my people. O gano'n yun. So, yun din ang sinabi rito na, mamuhay kayo ng may pagmamahal. Pagmamahalan. Alam natin yung pagmamahal kung pag-asa na sacrificial yan eh. Ang konpa rito parang sacrificial lang. Kasi ginamit ni Apostol Pablo yung pagmamahal na pinakita o kaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Nasabi niya rito, nang sabi, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Paano niya minahal? Paano yung pagmamahal ni Kristo na tulad ng sabing ganon? Na siya ay inialay niya yung kanyang buhay bilang magpapangong handog at alay at handog sa Diyos. So ang ginawa ni Jesus Christ na kung baga sa yung pag-alay niya sa kanyang buhay, that is his love in action, yung talagang kanyan. So parang sacrificial love yun. Diba? So parang kung baga na mamuhay rin kayo ng sacrificial love. Sacrificial love, meaning to say that you will do or you will love other people. Mamahalin mo yung other people, and that love ay kumbaga na yung pagmamahal na yan ay costly. It costs your life. Ganun yun. Katulad kaya nga yung example na yan, what kind of love, anong pagmamahal na dapat nating ipamuhay? Sacrificial love. Tulad ni Kristo na inialay niya yung kanyang buhay. Kasi mahirap yung ay ibig kong sabihin kayo kung sinasabing costly kasi kung baga sa iba, it costs something. True love will cost you something. Katulad limbawa, meron mga kanyan yung nangangailangan talaga. At meron kang pera, of course you are going to give that money. Or if there are people, kung merong mga tao na kung baga sa kailangan niya yung tulong at ang iyong presensya, samantalang kung baga sa busy ka o kaya ano man ginagawa pa, but if you will still go and attend, kung ano man yung kanilang kailangan sa iyong presensya, you will do that. That means sacrificial. And then, ang isang implication niya ay love in action. Para bang kung baga, so huwag mo lang sinasabing mahal mo. Maingay yung kasunod natin dito. But anyway, kung baga, so nalilipan naman ako. So, ganun yun, ha? Love na hindi lang sa bunganga ang ibig sabihin ni Jesus Christ dahil ang Apostol Pablo rito. Love na merong action. So, another one na mababasa natin sa verse 3. Kayo'y mga hinilang ng Diyos, kaya't dapat na hindi man lang mabanggit na kayo'y nakikiapit o
gumagawa ng anumang uri ng kahalayan. And then 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa, walang kabuluhang pananalita at panibagong hindi nararapat. Yan. Number 3 is, tayo'y kailangang mabuhay. Kailangang mabuhay. Ba't mabuhay talaga? Kasi quality ngayon, pagkakakilala na sinasabi ko. We must live a pure life. Purity. Ang purity, di ba? Yung malaswa, yun ang kabaligtaran niya. Pag malaswa, it is impure. Na nakakasira sa isipan, nakakasira sa isang tao. Yung mga impure yan. Impure. Masasama. Masalaswa. So, ang anak ng Diyos ay nabubuhay sa purity. Purity, makikita natin dito ang purity parang sa sex yan. Sa sex, of course, pati yung ugali, di ba, pag magnanakaw ka ganun. Pero, nakasama, hindi lang kwan yan. Hindi lang yung kwan, but mainly, o kaya kumbaga pag sinabing impure, pag sinabing impure thoughts, ganun malaswa yung iniisip mo, malaswa yung ginagawa mo. But now, yung sinabi ni Apostol Pablo rito, yaman kayo'y mga hinirang, sabi niya doon. Di sana mapabanggit sa inyo ng impurity. Yung fornication, kaya adultery, o kaya impure thoughts, o kaya ano man yan ang sinasabi diyan, ha? Sa verse 3, nabasa natin. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat, sabi niya, mabanggit man lang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. So it's not only kahalayan pala rito, kundi pati yung pag-iimbot. It's kabetos o kaya greedy. Sa English, yun ang pagkasabi doon. Greedy o kaya kabitos. At huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa, walang kabuluhang pananalita. Yan. Huwag rin kayo o kaya yung ating mouth o kaya ang words na lumalabas sa ating mga bunga ay kumbaga hindi sana mahalay, hindi malaswa o kaya walang kabuluhang pagbibiro. Sabi rito, at ang pagbibirong hindi nararapat. Yan. Kung minsan, rin sa bagay, kung bagasa, this is being taught. Baka siguro hindi pa nilagwat kasi itong mga salita ng Panginoon, kung bagasa, sa church yun yan, sa church. Ito saan ba ito? Sa Ephesians, kung bagasa, mga Gentiles, ang mga tao dyan. So, mga kasalanan, of course, pati yung mga Hudyo, pero yung mga Hudyo, religious sila. At naging na-born again sila. Na-born again sila sa itong mga na-born again na ito, kumbaga lalo sa mga Grego, sa mga lasto kayo sa mga malalaswa, sa mga beauty, mga ganun yan, di ba? At na-born again sila. So parang ang point dito ng Apostol Pablo maybe there are still some of them who are doing that. O kaya'y naniniwala na kung baga okay pa rin niya. Pero ito si Apostol Pablo, kaya nga sinasabi niya, dapat walang marinig sa inyong ganyan. O kayo walang makitang ganun sa inyo yan. So ibig sabihin, kung ako halimbawa ay nandoon, sabing kumbaga sa iyo, young son of God pa ako, lumalaki pa lang. Pag nabasa na nila ito, kaya kumbaga sa iyo, mabibigyan na sila ng turo at aral. Kaya kung sinabi kanina na kumbaga sa iyo, pagkakakilanlan.
So kung sila halimbawa ay malalaswa at yung kanilang mga kwan at mga joking, mga green joke na yan, eh parang okay pa rin sa kanila. But now that they heard this one, o kaya binasa nila yung sulat ni Apostol Pablo, kasi yun naman talaga ang dahilan. Kaya siya sumulat. Not only ipakilala ang ating Panginoon na siya ang tagapagligtas at siya ang lahat, but also itinuturo rin niya kung paano tayo mamuhay dahil anak na tayo ng Diyos. So yung una, katulad sinabi ko, ay we must live a godly life like our Father. Number 2 is we must live a life of love like Jesus Christ. Nagbigay pa siya ng halimbawa. Inialay niya yung kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa atin. And then number 3, we must live a pure, o kaya a pure life. Yun sa chapter 3 at saka sa chapter 4 yan. Nakita natin ko yun. So yung ibig sabihin yun, nakita natin na mahalay na pananalita at saka yung mga jokes na nakakasakit o kaya yung mga marites siguro kasama na rin yung mga ganyan. Ano pa yung sinabi niya dito? Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita. At mga pagbibirong hindi nararapat. Mga pagbibirong hindi. So, you know that. You know already, you know that. Alam na natin yan kasi nung hindi pa tayo Kristiyano mga ganyan tayo. At ano lang sana at nalaman na natin gano'n kung bagasa ni medyo bustalan natin ang ating mga bibig. Ay bustalan but we must control our dila. Sabi ni Santiago, kung bagasa kunting bagay lang yan. Maliit lang ang dila pero makakasunog yan. O kaya makakasira ng napakalaki. Ganun yun. So yun, kumbaga that is one way na kumbaga avoid ng Apostol Pablo yan because hindi yan pagmamahal. It is not love. But it will harm other people. It will corrupt other people. Pagkatapos yung sabi pa niya rito na pag-iimbot dalawang kung bagasa na dalawang magkikita natin na sa chapter 4 kay chapter 3, chapter 4 at saka chapter 5 naulit yung tinatawag na kahalayan, yung fornication kay adultery, malaswa, pagkatapos pati yung pag-iimbot. Okay, so another one, live a pure life. Pero dito pa rin sa chapter, sa verse 4 ba yun? Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa, walang kabuluhang pananalita. At pagbibirong hindi nararapat, sa halip ay magpapasalamat kayo sa Diyos. So that is one. That is isang buwan niya. So we live a godly life like our Father. And then live a life of love like Jesus Christ. And then live a pure heart, pure mind. Malaswa, of course, pure mind yun sa isip. And then number 4 is we must live a thankful life. Yung palaging nagpapasalamat, yun ang sabi ni Apostol Pablo rito Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga Thessalonians in everything, give thanks. Hanggang yun. So I think yung gusto rin niya, mamuhay kayo ng palaging nagpapasalamat, ganun yan. Bakit? Kasi
Kasi kung bagasyon, bakit pa palaging salamat? Because you know that ang lahat ng nangyayari sa iyo na mabubuti, o kahit pa hindi mabuti, di ba? Kasi sabi, kahit pa nga pagsubok, yung sabing, di ba sabi ng Panginoon na blessed is the man. Sabi ni James here, we are blessed if we are encountering, or if we are in diverse trials, sabi niya gano'n. So if you are blessed, you must be thankful. You must be thankful. So parang kung baga laging pagpapasalamat lang ng appreciation natin sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Pag tayo kung halimbawa ay nakatagumpay sa tinatawag dahil yan, okay, nakatagkasip tayo ng blessing course. Yan ang parang uri ng buhay natin. Ibig sabihin yun, at kayo ay sinampal dahil nagsalita kayo ng malaswa sa isang tao, Kristiyano man o hindi, hindi nyo yan ipapasalamat, di ba? So if you are doing or living these things, so kayo mga bagay na ito, blessing mangyayari sa inyo, ganyan. Kayong grace ng Panginoon ay nakikita sa inyo. And that is why, laging pasalamat yun. Live a thankful life. Hindi ko alam kung paano ipamuhay yan, alam ko dyan yan, okay? Kasi meron kayong confidence. Not only confidence, and you know that you are a son of God. You are saved from hell, okay, for the wrath ng Panginoon. And you know that you are loved by God. Hindi ba kung bagas na dapat lagi kanyang ipapasalamat? So, ibig sabihin ganun ang laman ng bawat isipan ninyo. No. Okay. And then, yung panghuli ay kung bagas na we must live with discernment o kaya wisdom. We must be living na meron tayong discernment at saka meron tayo o kaya pinapamuhay natin yung tinatawag na wisdom. O kaya we are living as a wise being. Wise, of course. Wise tayo sapagkat ano tayo ng Panginoon at nagbabasa tayo ng Biblia, we know the Word of God. The wisdom yan, di ba? And the reverence of God is the beginning of all wisdom, sabi doon. Bakit wisdom o bakit discernment? Kasi nakikita mo yan sa basahin natin yung kwan. Basahin natin kung saan natin kinuha yan sa verse 6. Huwag kayong no. Yung sabi ko pa, yung kwan pala rito, yung ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba ng Diyos ang kasi ang kasakiman kung bagasa ng ikaw ay. So dalawa ang ibig sabihin nito, halimbawa, sakim ka. It is either that you are idolizing yourself, sapagkat ang sarili mo yung tinatawag na minamahal mo. Yung sarili mong pinagsisilbihan mo. That's why you do not have time for God. Ang ganun yan. Kaya nga sinabi na kung baga sanay yung pagka-greedy, ang greedy gawa ng natural man yan. So kung baga sanay yun ang isang point. Kaya sinabing ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos because ang sabi nga kung baga sanay, paano mo malaman ang isang idol kung nandoon ang lahat ng pagmamahal mo, ang effort mo, at lahat ng pag-iisip mo ay nandoon din na si idol. So kung dito yung hindi yung kanyang
O kaya yung tinatawag natin kanyang property. Halimbawa, pera. Ayan. Namumuhay lang siya para magkaroon ng pera dahil sa kimi, di ba? Itong ganyan. So he is idolizing also money or mammon. Ganun yun. Kaya sinabi rito na pagsamba sa Diyos doon sa inyong kasakiman. So isang point yan na dapat nating isipin pa ang bagasan mawala sa ating isipan yung salitang greed. O kaya sakim tanggalin natin sa ating bokabularyo. Okay, bokabularyo man yun, pero hindi sa atin nakakabit. Alam nyo na kung baga sa pag hindi ka sakim nyo, kamay mo ay open yan. It must be open. Baga sa yung possession, hindi kanya kinokontrol. Yung pera mo hindi kanya kinokontrol. Kundi open niya. Baga sa na ipapamahagi mo, you're sharing. If you are sharing, hindi ka sakim. So, basahin natin yung sinasabi ko kanina na living with discernment sa verse 6. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Huwag kayong makisama sa kanila. Dito sa Tagalog, parang kung bagasan parang na-explain na eh. Pero pag sa English, kung basahin natin sa English, ang sinabi rito, let no one, sa verse 6 ng chapter 5 ng Ephesians, let no one deceive you with empty words. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Anong sabi rito? Huwag kayong padaya sa mga, or do not be deceived with empty words. Kaya nga sinabi ko na parang sa English ay sa Tagalog parang na-explain na diba? Saan ba yun? Sabi rito huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng pangangatwirang walang kabuluhan. Pangangatwirang walang kabuluhan. Empty words. Ano ba yung tinatawag na empty words dito? Ang alam ko ito ay kung baga sa ano na hindi lang sa mga preachers ito sa mga tinatawag na false teachers o kaya false preachers. O kaya mga filosofya na kung baga sa parang very attractive. Parang very attractive, di ba? Katulad ng kaya nga daya ay katulad ng ginagawa ng mga preachers, yung tinatawag na prosperity gospel preachers. Na kung baga sila, magbigay ka. Punta ka doon sa harap, plant a seed. Sabi ka doon. Ang dami na sabihin na God will prosper you. Ganyan ang sinasabi na gano'n pagkatapos, plant a seed. Ay pupunta ka doon sa harap, magbigay ka ng seed. Kaya ano ng seed? Mga money yun. Kaya ano yun? Those are kumbaga sa philosophy yun. That is a philosophy. Na kumbaga sa parang totoo. Parang okay, di ba? Ayan, Diyos parang sinasabi nila, parang isip, bakit totoo nga ito. Pero walang naman doon sa Biblia yung nakasulat na ganyan Na kumbaga sa ganun ang pagyamanin ka ng Panginoon. O kaya makita mo yung isang kotse, sasabihin ng preacher sa'yo, kaya false teacher na kung pag-asa na magkaroon ka na ng faith.
faith. Pagkatapos hawakan mo yung kotse, patungan mo. And then, because of your faith, that will somehow become yours. Parang ganun yun. Pero hindi naman nangyayari. Alala ko si Pulyong Gitcho nung I think 1980s nung Pulyong Gitcho, di ba? Yung sinasabi na siya ang church na pinakadami ng kanyang mga members. Kaya kung pag-asa na nasa pawan pa niya yun sila Joel Osteen at saka Hen at saka kung sino man dyan. Ganon din kung bagaso ni Prosperity Gospel din kasi si Pulyong Gitcho So, ang daming pumapasok sa kanila, ganon yun. Kung bagaso ni nakasulat rin naman sa Biblia yan. Na mayroong mga tao na kung bagaso na ayaw na nilang maniwala sa kung gusto na nilang pakinggan ay yung nagtitikal ng kanilang mga kwan. Ano ba yun? Parang si Jack Loren yun, di ba? Gusto nung kumbaga sa yung, mayroong nakinig talaga sa kanya, mayroong very serious na nakikinig daw kay Pulyong Gitcho patungkol kung paano kayo magayan step to become successful, mga ganyan. Mga katuruan ganyan. Kumbaga sa niya, wala naman sa Biblia, philosophy nga, di ba? Okay, wisdom ng tao. Yan. Ay, merong isang babae doon. Kung bagasan sa bagay, greedy rin siguro itong babae kasi mayroon na nga siyang pera Hindi naman katulad yung mga pulubi ng bagasan parang siguro gusto rin niyang yumaman dahil nakinig siya doon, nadaya siya doon. Sa pangangatwiran na sinabi, di ba? Sabi rito sa Tagalog, huwag kayong padaya sa mga pangangatwiran na walang kabuluhan. Nangangatuwiran ng walang kabuluhan, katulad ng sinabi ko, it's very attractive. Kaya ka nga na-deceive Pero hindi naman there is no possibility na kung bagasan yung magtupan. So that is empty words. Those are empty words. Pero yung empty words na ito, kung bagasan i-relate rin natin sa sinabi natin kanina yung kahalayan at yakwan niya, katulungan yung sinabi ko na. Meron sigurong nagsasabi kasi kayo mayroong nabubuhay doon ng mga Christians pa rin doon sa Ephesians. Taglay pa nila paniniwala o kay pamnakti na maaring napakinggan din lahat sa mga ibang mga tao na deceiver yan, disobedient. Sabi ganun niya. Siguro katulad limbawa sa sa pagkaasawa, di ba? Itong Muslim na pwede kang mag-asawa ng marami, ganyan, yung mga divorce, pwede mong divorce, kahit na ganyan yan. Pinaniwalaan mo yan pagkatapos, hindi naman ganyan sinasabi ng salita ng Panginoon. Then of course, to disobey in words, empty words, it is promising something, but it is not possible na kung bagasan ay magkakatotoo. Pinuwi siya, kaya kung bagasan ay, kaya ko sinabi na, we must, kung bagasan ay matalino, ang mga anak ng Diyos. Meron silang discernment, they know what is bad and good. They know what is the will of God and not. Yan. Dapat magkakilala. So, siyempre, natututo pa tayo dito, di ba? Pero dapat ganun yan. Yung sinasabi kong discernment, where does discernment come? Of course, from reading the Bible. Okay, from hearing the Bible. Oh, not Bible, but Word of God. Siyempre, scripture parehas rin yan. And of course, binibigay rin ng banal na Espiritu yan because He is guiding you. Nasa iyo ngayon, He is indwelling you. Yung mga anak ng Diyos, that's why a Christian or a born Christian must be or is
living wisely. Now, meron kwan dito na parang pinaka-ano natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Ay dito pala sa verse 5, ito ang parang pinakano natin. Yung verse 6, yun yung sinasabi ko, huwag kayong padaya, parang be wise, ganun yan. That is why a Christian is living wisely. Hindi sila nadadaya sa mga filosofya, ganyan. Bakit sila matadaya? Kaya nga maganda yung ano natin, mga pag-aaral natin, salita ng Panginoon. Ay, nagkaroon na tayo ng wisdom kaya hindi na tayo madaya sa mga prosperity gospel na yan, di ba? Ewan ko lang kung mayroon sa inyong matadaya pa rin ng ganyan. Kasi nalaman natin, we know, na ang layunin ng Panginoon dito ay sa mga born again ako ay hindi yumaman, kundi mamuhay ng holy. That is why money is nothing. Ayan. Hindi yan, kumbaga, hindi yan nakakatulong. Kung nakakatulong yan, bibigyan ng Panginoon ng lahat ng mga kanyang anak ng kayamanan, maging prosperous sila. No, it's not. Because ang holiness, you can become holy, or you can live a holy life, whether you are poor, or whether you are rich. Kaya hindi yan ang ano ng Panginoon niya. Kaya nga si Solomon na wise, kanyang salita, di ba? Sabi niya, huwag mo akong bigyan ng kayamanan. Makalimutan ka parang ninyo. Huwag mo rin akong bigyan ng tinatawag na ano yan, ng poverty o kaya walang-wala kasi masisira rin ako. Ganyan. O kaya mahihiwalay rin siya sa Panginoon. Parang ganyan. So, ganun din yan. Kaya hindi totoo yung pinapalaki ng mga kwarto yung sabi ni John, di ba? That you may prosper sa body, soul, and spirit. Sabi ganun yun. Kaya kasabi, prosper yung sa prosper na yun eh. Ginamit ng mga prosperity gospel na pera or possessions or amount. Prosper, of course, ang bagasa niya, magiging healthy. And also your soul and spirit magiging healthy rin. Pinapahilty ba ng pera yan? Ganyan yan. Of course, yung body pwede, pero yung sabi niyong prosper, maging healthy. Pero yun hindi yung yumaman. So yung vain philosophy yan, katulong sinasabi ko, sinasabi ko kay Paul yung Gicho, na mayroong babae doon na dahil giving, planchit ng planchit. Sabi ni Oral Roberts, mga ni Oral Roberts lahat yan. Turo na yan sa mga kaya lahat ng mga prosperity gospel karamihan sa kanila gumraduate raw doon sa Oral Roberts Bible School. Okay ba? Anyway, isang araw, magasa na yung babae, nagbikti. Pagkatapos may sulat na siya, 10 taon, I think 10 na o 6 eh. Na kung baga sa nagbibigay ako sa iyo kasi kasabi mo ganito yaman. Ngayon, wala na siyang kayamanan. Nagbigti. So anyway, kung baga sa yun na yan, narinig ko kasi 1980s ba yan. Kung may sa mga churches, yung mga marami, ganyan. Saka si Pulyong Gicho, yung lumabas siya. Na siyang pinakamaraming church members.
Pero meron ng isang ganyan na pangyayari na merong nagpakamatay raw na babae dahil hindi naman natupad yung sinasabi ni Pulyong Gicho ay tinuturo ni Pulyong Gicho sa kanyang personal na buhay. Oh, you see? Di not deceive. Now, sa verse 5, alam ninyong walang bahagi sa kaharian niya Kristo at ng Diyos ang tao nakikiapit mahalayo sa kim kasi ang kasakiman ay uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan niya. So paano tayo magkikilala first bago natin ngayon? We must be living a godly life. Kaya lahat ng ungodly na we must avoid. Alam naman natin kasi wise na tayo. Kung halimbawa palagi tayo nag-aaral ng Biblia pagkatapos madidisip pa tayo hindi naman siguro pwede yung ganun. Pangalawa, pagmamahal na ang buhay. Actually, ulitin ko dati, if you love one another, the people will know, the world will know that you are my disciples. Ganun din ang sinabi niya sa 1 John 3. Na magmamahalan yung mga believers, di ba? They must be loved one with another. And in pure life, live a pure life. Mahalay ganyan. And then, a thankful life. And then, a life with discernment. Yung hindi ka nagdadaya sa mga tao na kumbaga sabi niya sa mga tao na disobedient. Disobedient, of course, they do not still want. O kaya hindi pa sila pang believer, disobedient pa sila. Pero tayo disobedient, sila, pero tayo obedient na. Sapagkat, sabi sa verse 5 yung walang tao, no person, sa English kasi na isa Tagalog, pero of course okay pa rin Tagalog. Pero kung sabihin sa English, maraming sasabihin pa Where is the English? No. For this, you can be sure, sa verse 5, for this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person. Tatlo na lang sinabi rito Kaya lang yung greedy, of course, ang sabi doon, idolater yun. No immoral, impure, or greedy person. Such person is an idolater. I do not know kung yung immoral, impure, at saka greedy. The idolater sila. Meaning to say, if you are immoral, you are an idolater. If you are impure, you are an idolater. Or if you are greedy, you are an idolater. No immoral, impure, or greedy person. Such person has no inheritance
Yung mga immoral, impure, at saka greedy, sabi doon, they are idolaters, and they will not inherit, o kaya they are not inheritors of the kingdom of Christ and of God. Of course, alam na nalaman natin dito yan. O kaya dito sa Biblia. Kung baga sino itong tatlong ito nung sinabi niya yung what's that? Impure, immoral, at saka greedy has no inheritance in the kingdom of God and of Christ. And then sa verse 6 sabi, let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. Anong partners? Do not be immoral also. Do not be an idolater. Do not be impure, and do not be greedy. Yun ang sabi ni Kwan dyan. So now, noong baga sa tayo nakaano rito, nakarinig na yan, kaya merong sulat in order for us to learn and to believe. Na ang Panginoon, itong sinabi ko na parang 5 nakita natin dito na leksyon. We must be number 1. Follow God's example. Therefore, dearly love children and walk in the way of love, just as Christ loves us. Imagine, follow God's example. Ano yung ano natin na example ng Panginoon dito? Follow God's example. Therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved and gave himself as for us as a fragrant offering and sacrifice. So yun ang ano natin ngayon sa ano ito. Napag-aralan natin dito sa chapter 5 ng Ephesians na magbibigay sa atin ng kaggalakan at wastong alaman na maging pamumuhay natin. Kasi ang layunin ni Apostol Pablo itinutuwid niya yung mga Kristiyano o kayong tumanggap sa ating Panginoon o kayong mga believers doon sa kanilang kapanahunan. Sapagkat taliwas dito sa kanyang tinuturo ang kanilang pamumuhay. Kaya ang bagasan ay halo God's example yung sinabi ni Kwani.
Sandali. Okay? So yun yung lima na yun na dapat nating isipin. Katulad ng sinabi ko nung hindi pa sinulat ni Apostol Pablo ito, ganyan ang kanilang pamumuhay. Nung hindi pa sila naging Kristiyano, kaya hindi pa sila tumanggap sa ating Panginoon. And so, isinulat ni Apostol Pablo ito para malaman natin ang lima na yun dapat nating isipin. Para kumbaga sa iyo, maituro rin natin sa mga iba yung sinabi ni Apostol Pablo rito kay sinulat niya na dapat na kumbaga sa taglay o kaya na sa bawat mga Christian na tumanggap. Of course, katulad ng sinabi ko ng mga Christians dito na kanyang sinulatan, they were still bad. Hindi na sila matured na kaagad. Kaya kumbaga sa mayroon pang gumagawa sa kanila ng ganun. But now that they have learned that, sinulat ni Apostol Pablo na yan sa pamagitan ng tinatawag nating inspiration ng banal na spirit. Kaya kumbaga sa word of God na talaga yan. Kasi yun ang dapat na nating ipasalamat sapagkat nalaman natin ang pamumuhay ng bawat Kristiyano na kanyang pinili o kanyang chosen, the chosen ones na kanyang iniligtas. At walang iba kundi tayo na sumasampalataya sa Kanya. So gawin natin itong ating natutunan. Ipamuhay natin, magbuhay tayo ng ganito. Para kung bagasan ay sapagkat yan, kaya tayo ang bagasan ay kaya tayo iniligtas ng ating Panginoon. That's why we were chosen para mamuhay ng ganyan. Okay, katulad ng ating napag-aralan ngayon. So maraming salamat sa oras na pinagkaloob sa atin ng Panginoon nilangin na nagtitimo sa bawat puso natin para makapagbigay ng galak, ng joy, at hindi lang joy kundi kalakasan. Kalakasan na kumbaga sa mabuhay nang naaayon sa nais ng ating Panginoon. So Lord, maraming salamat sa yung mga salita na aming napag-aralan. Maraming salamat sapagkat sinasabi mo sa amin kung ano ang dapat namin pamumuhay bilang iyong pinili, bilang iyong iniligtas. So Lord, maraming salamat Diyos sa panahon na patuloy mong pinagkakaloob sa amin upang kami patuloy pa rin magsalikod. Nang sa ganun, Panginoon, alam namin ang iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, yung mga instruction. Alam namin, Panginoon, yung mga commands upang ito'y aming tuparin o kaya upang ito'y aming isakatuparan habang hinihintay namin, Panginoon, ang muli mong pagbalik upang kunin ang bawat isa sa amin sa masamang mundo ito. So Lord, maraming salamat sa patuloy na kagalakan na nalalaman ng iyong mga salita, nalalaman ng aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin, Diyos,
Natandaan namin yung pagmamahal sa bawat isa yan. Alam namin, Panginoon, yan ang guidance mo sa amin. That you are guiding us because kami, Panginoon, ay iyong iniligtas para mamuhay, Panginoon, ng katulad nito. Habang ikaw ay aming hinihintay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Lucas, sa inyong pinagpangayong hapon nito. Amen. So, tapos si Sister Arceline, hindi po pwede mag-pray para kay Pastor Lucas.